Yo, what's up happy people? For today's video mga kois, papatunayan po natin na totoo po yung sinasabi ni Zaldico at ni Orly Gutisa mga kois, mga gayas, sa pamamagitan po na nagkatugma po ang kanilang kwento. Yan po mapapanood natin, so intro po muna tayo mga kois. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Zaldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. I-confirm mo. Deliver papunta sa bahay. So ayan nga po, no, puputulin po natin, magbibigay po tayo ng reaction. So doon pa lang mga kois mga guys, nagkatugma po ang kanilang mga statement ni dating Congressman Zaldico at ni Ortiz sa mga Gutisa mga kois mga guys. So now, klarong-klaro na mga kois mga guys. So maraming nagsasabi, especially kay Ate Claire, na AI daw, Artificial Intelligence. Wow! Artificial Intelligence na may verified VADs. At mayroon pong gumagawa nito, ha? Ginamitan na po nila yung ng AI itong mga statement po. Ha, huwag kayong maniwala diyan mga kois, mga gayas. Maniwala kayo, doon po kayo tumingin sa official Facebook ni Zaldico na may verified VADs mga kois, mga gayas, no. So imposible po. Marami din pong nagsasabi na nabayaran daw ito ng mga Duterte. Wow. Anong ibig niyo sabihin? Pumunta doon si Zaldico sa dahik. Sa tingin nyo, makakabalik pa siya, makakauwi pa siya ng Amerika ng buhay? Lahat doon, halos 99% mga supporters ni Tatay Digong. At alam ng mga supporters ng mga Duterte na itong Zaldico na to ay siyang yung jet plane na ginagamit nung paghatid. Illegal na paghatid kay Tatay Digong doon sa dahik. Jet plane po yun ni Zaldico. So sa tingin nyo, mababayaran ng mga Duterte? Hindi. Ha? Kasi nagkaunsihan na yan eh. Ha? Nagkaunsihan na yan. So panoorin po natin itong video na to ni Zaldico. Ha? So without further ado, let's begin. Nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Ayan. Klarong-klaro ha, may utos. Siyempre, talagang gagawin po nila ang lahat kasi nakabulyaso na eh. Pero, wag ka, sabi ni Ate Clara, si PBB, si Pangulong Marcos daw, ang nakadiscover na may malaking corruption dyan nagaganap. Wow, palakpakan.
mukhang matatandaan natin na desperado noon si VP Sara dahil sa malaking korupsyon o tawagin nating sindikato dyan sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So totoo nga yung sinasabi ni VP Sara. So ngayon sinasabi ni Ate Claire na ang ating Pangulo daw nakadiskubre. Nakakatawa naman siguro. O diba? Grabe yung mga palusot nila mga kuys. Gagawin nila ang lahat ng resources. Gaya ng paghatid nila kay Tatay Digong sa dahi. Sa buhatan na yan Undersecretary DOJ, lahat-lahat ng mga yan. So ngayon, sunog sila. Dahil lumabas na ang buong katotohanan. Magbuti, maganda yung ginagawa mo, ex-congressman Zaldico. At least, hindi ka tumandang paurong. Straight ka. At inaamin mo yung pagkakamali mo at mababawasan yung kasalanan mo ng Diyos at sa taong bayan. Maganda yan, pagpatuloy mo lang para makulong na talaga yung sino mang yang sangkot o mastermind yan. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan, tama. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, at marami pang mga kupal na sinasabi, bakit alam daw niya yung lahat ng pangyayari o yung mga dokumento? Bupuls ba kayo? Nakalimutan nyo yatang House Appropriation po yan si Zaldico. Natural, alam niya ang lahat ng transaksyon dyan. Mga bupuls talaga itong mga supporters ni PBBM. Naku, ang hirap talaga ipagtanggol sa mga among kawatan, no? Ang hirap talaga ipagtanggol sa mga among kawatan. At sa totoo lang, real talk po tayo. Kaya kayo gumagawa lang kayo ng AI. Ini-AI po nila yung statement po ni Zaldico. Halatado naman kasi yung pagbigkas ng bunganga, hindi makatugma yung words na binigkas niya. Gumawa kayo ng AI. Total, andyan naman po yung official Facebook ni Zaldico. Doon po ang buong katotohanan. Can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin,
Alam niyo mga kois mo guys, yung pinag-usapan dito, hindi piso, hindi hundreds, hindi million, billions yung pinag-usapan dito mga kois, mga kayas. Ha? Yung billions na yan kung nalagay pa yan sa tama, ha? I'm sure marami ng mga ospital, paaralan ngayon na napatayo, ha? O mga pabahay, gaya ng ginagawa ni Hermes Comoreno dyan sa Manila. Palakpakan. Yung billions yan, napakarami nang nagawa. Siguro wala talagang baha ngayon kung talagang napunta sa flood control yung pira na yan. At about naman po sa brown leather bag, naku po. Maiwan na ang lahat. Kahit maiwan na si Lisa Tanas. Wag lang ang brown. Wag lang ang brown leather bags. Palakpakan. Dahil nagkakalaga yun ng 100 billions. Tapos marami pang nagsasabi, bakit naman imposible yan? Dapat doon na makita daw sa NEP. Huwag kayong mag-alala. Darating din sa NEP na yan. Iba din usapan dyan. Hindi lang 100 billion. May ibang pundo din yang sa NEP na yan, ha? Darating din tayo dyan. Yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala Parang sinasabi, maiwan na si Lisa Tanas. Wag lang ang brown leather bag. Grabe talaga, diba? Sakim sa kapangyarihan, sakim sa pira tong mga animal na to. Ang sarap talaga pang, sarap pang kurutin. Tapos yung ibang mga Filipino dyan, makuha pang ipagtanggol itong mga animal na kawatan na to. Hindi ko sinasabing pinagtanggol ko to, si Zaldico, ha? Kasi imposibleng makabili siya ng mga helicopter, ng mga mamahaling asset, ng mga luxury, mga jet plane. Ha? Hindi ko sinasabing pinagtanggol ko ito. Nagkaunsihan lang itong mga to. Kaya ito ay kumanta. Dahil dinidiin na siya, nagmamalinis yung Martin at yung Marcos eh. Nagmukhang hero yung mga animal na yun eh. Tama lang ginagawa nito. ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sakmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Tama! Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin. Grabe na to si Sekmina. Nung pagputo kahapon, yung pa-birthday. Pa-birthday. Ha? Kay Martin Romualdez kahapon ni Zaldico. Yun ang pa-birthday ni Zaldico kay Martin Romualdez kahapon. Aba, itong si Sekmina preskon agad. Maraming sinasabi, maraming kuda. Darating din tayo dyan sa NEP, ma'am. Huwag kang masyadong mainip. Kasi wala na. Kulungan talaga yung... iwan ko lang kung after 3 days may Marcos pang presidente, ha? Kasi may 3 araw na rally, ha? Sabi ko sa inyo. Ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, Grabe, utos ng hari. Parang Saudi lang may king. Tapos sa Pilipinas, wala namang prime minister, wala namang king dyan, presidente. Wow, hari talaga. Hari pinakahari sa mga kawatan, mga animal. Sarap nyo talagang pag...
Iwan ko lang sa inyo. Dami yung inuuto. Naniwala pa sa inyo yung ibang mga Filipino. Pero hindi naman lahat. Siguro mga 10% lang naniwala sa administration ng ngayon. Yung iba dyan, nako, mga keyboard warriors lang yan. Isang tao, may 50 account lang yan. Na kung baga, yung mga post nila, sila din ang nagko-comment. Yung diba? Saklap. I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Ayan na eh. Diyan tayo. Hindi makakalusot. Ha? Biruin mo. Parang shock na shock siya talaga. Ang ating Pangulo. May malaking korupsyon na gaganap sa ating bayan, sa ating bansa. Kailangang mayroong managot. Kasama ka na doon sa managot, Mr. President. Pirmado mo lahat iyon. Pirmado mo lahat iyon. Ha? Tapos ngayon, nagmamalinis ka. Wow, palakpakan. Tapos ngayon, magmukha ka pang hero. Noon yun, ngayon hindi na. Never again. Siguro mga last 3 days lang siguro talaga itong Pangulo natin. Part 2. Ang nag-deliver papunta sa bahay Ito. nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Masaya na. Palakpakan. Tapos ngayon, ang maraming dinidiin. Talagang yung mga ibang dinidiin naman dyan, sangkot naman talaga yan. Especially yung mga contractors, yung mga diskaya na yan. Yun sila director ng DPWH, yung iba dyan secretary, nag-resign na nga eh. Yung iba dyan pumunta ng Amerika nga eh. Ha? Nagsilayasan na sila kasi alam nila, pag pumutok, magsasabi, itong si Zaldico, yari lahat sila. Ayun nga. Yung pa-birthday kahapon ng Zaldico kay Martin, ayun, mas lalong kinabahan sila ngayon. Lalo na may 3 araw na rallies. Naku, mukhang hindi naaabot sa Pasko tong presidente natin. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo. Sorry sir ha, hindi ako maniniwala nun sir. Alam namin na may negosyo yung tatay mo. May negosyo na mga construction firm. Pero imposible naman po siguro makabili kayo ng 3 jet plane, 4 na helicopter, mamahaling mga sasakyan. Kung doon lang kinuha sa negosyo na yon. Maliban na lang siguro kung yung negosyo na yon ay mayroong ginagawang hindi maganda. Kasi kung sisilipin lang natin, kung magninegosyo ka lang ng normal, na walang katiwalian na halo, imposible makabili ka ng mga air assets, sir, ng mga sasakyan, lahat ng kung anong andyan sa'yo ngayon. Hindi ako maniniwala, sir. Sorry. At Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security
ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Nako. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Nako, ayan Totoo na. po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Nako po. Ayan pala yun, oh. Yan yung sinasabi. Yan yung sinasabi ni Orly na nagpuno ng pera yan, mga kuis, mga gayas, ha? So ngayon, nagkatotoo na yung confession ni Orly at yung statement ni Orly ay yung statement din ni Zaldico. Ayan, oh, napakaraming bags. Mabigat talaga yan kahit dahil nasa 3 billion yata o 2 billion. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. 25%. Ang sinagot sa akin ay 25%. Tugma. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 Nagkatugma yung sinasabi ni Alcantaraan ni Bryce. Nagkatugma talaga na yung 25%. Ha? Kita nyo? Andun pala napupunta iyon sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Wow! Kita nyo yan mga kuis, mga guys. Yung pinagtanggol nyo nung eleksyon. Ha? Grabe, siya pala yung sisira sa bansang Pilipinas. Kasi hindi lang Pilipino yung nakapanood nito. Buong bansa nakatutok. Hindi na nga tayo pinautang sa South Korea dahil sa katiwalian o korupsyong nagaganap sa ating bayan. Tapos, yung mga pro-BBM, kaya nyo pang ipagtanggol yan. Naku po! Nakakahiya naman. Ha? Mga ipal, mga kupal talaga kayo. Iba talagang nagagawa sa pera. billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku po! Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. Nako sir, huwag ka nang umasa dyan sa Senado. Maliban lang siguro kung may balik si Kong Marcolita, ha? Kasi kitang-kita, obvious bias po sila mag-imbestiga ngayon. Kahit sino pong, kahit magtanong kayo dyan, ha? Si Soto, si Lacson. Wala tayong asahan dyan. Mas lalo na sa ating Ombudsman Remulla. Naku po! Naku po! Ha? Grabe mga kuis, mga gayas. Talagang harap-harapan, obvious na po na talagang sila-sila yung mga kawatan, mga kuis, mga gayas. Tapos nakakasama ng loob, may ibang mga Filipino pa na kaya pang ipagtanggol ang ating Pangulo. Grabe. Ha? Wala ba kayong kaluluwa? Yung mga nasalanta na nga namatay sa bagyo dahil sa hindi na ayos, yung mga ghost project, dyan sa flood control na ginagawa nila mga, ewan ko lang itong mga tao na ito, mga kuis, talagang hindi po ako nagsisisi na si Yorme Isko Moreno yung binuto ko noong eleksyon kasi alam ko talagang may gagawin to hindi maganda talaga, mga kuis.
So klaro yan, napapatunayan po na yung statement ni Orly Godiza at ni Zaldico ay talagang nagkatugma po. So ano pa bang hinahanap na ginagawa dyan sa Senado na investigasyon? Klarong-klaro na eh. Yung sa ICI naman, ako wag tayong aasa doon. Ha? Si Pangulong Marcos ang gumawa nung grupo na yon. Wag tayong aasa doon. Walang mangyayari din doon. Ha? Ang magiging kasalanan din doon ay yung mga Duterte. Lalo na itong Magalong to. Kala ko talaga ay talagang dito pwede mabayaran si Magalong. Ha? Biruin mo yung baha nasa Manila. Nag-imbestiga. Baha sa Cebu, Manila. Nag-imbestiga doon sa Davao. Wow. Tapos sinasabi pa nila na walang ghost project sa Ilocos. Mahiya naman kayo. Pakikomento po na yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm God. God bless all. Peace. Bye-bye. Dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.